Okay. One last thing na gusto namin malaman. Opo. Ano ang reaksyon na pipirma sa waiver pero ang kapalit ay sasampalin ka? Yun nga po, no? Nung sa hearing, sinabi ko, sige po, sampalin nyo na ako. Yan, nakangiti. Pero pirma muna. Oh. Kumbaga sa abutan. Oo, kaliwaan. Kaliwa pala. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ayan, at sa atin pong mga listeners. Opo. Ano ba yung bank documents na pinakita nyo? Kung hindi ako nagkakamali, yan ba yung dating bank documents na hawak nyo? Ito pong pinakita ko po, ito po yung dokumento na kung saan nakasulat po yung iba't ibang bangko, account numbers, at kung mga mga nagdeposito or nag-withdraw, no? Opo. Doon po sa mga accounts po nila Duterte at ni Sara, ni Vice President Sara. Opo. So, joint account po kasi sila eh. Ngayon, mag-ama, joint account. Opo, joint account yun. Okay. Tapos, doon din po ay nailabas ko, doon sa listahan po na yon, nailabas ko po yung sinasabi ni Arturo Las Cañas na drug lord na si Sammy Uy. Oo. Na nagbibigay po siya ng pera. Okay. Kay Duterte, kay Vice President Sara, si Sammy Uy, kay Pulong, si Sammy Uy, kay Pulong, okay, kay Baste, saka kay Hanilet. Every 6 months po, no? Hanilet yung partner ni Pangulong Duterte. Opo. Yun, okay. So, sa kanilang 5, nagbibigay po ng dividendo itong drug lord na si Sammy Uy. Okay. Between 40 to 50 million. Wow. Every 6 months nung 2011 to 2013. Teka muna, bakit si Sammy Uy? Why not direkta sa mga Duterte? Ano po? Ba't dadaan pa kay Sammy Uy? Hindi po, siya po yung drug lord. Yung Sammy Uy. Nagbibigay siya ng dividendo sa kanilang 5. Mula sa benta ng droga? Yun po ang nakita namin. Okay. Kasi ito po, nung nakuha ko po yung mga dokumento na yan, nakita ko po yung pangalan ni Sammy Uy, pero hindi ko pa alam kung sino siya at ano yung mga negosyo niya. Okay. So, ito po si Sammy Uy, na-report po ito ni Duterte na number 1 donor niya. Yun. No? Okay. Kasi, sa election ng 2016. Ano bang negosyo niya? Opo, yun nga po, no? Ang negosyo nito, may car dealership sila ni Duterte, magka-partner sila. Okay. Tapos meron pa hong mga ibang maliit na negosyo. Okay. Tapos merong sabungan. Uy, sabungan pa. Meron nung sabungan sa Davao. Oo. Ngayon, pero pagka tinignan mo, wala po dun sa negosyo niya ang pwedeng makapagbigay ng dividendo ng 40 to 50 million pesos every 6 months. Oo. Wala pong hindi po kakayanin yung mga yon. Tapos hinahanap po namin kung ano ang pwedeng negosyo. Ngayon nung si Arturo Las Cañas, ginawa niya po yung affidavit niya na isinumitin niya sa ICC, doon po niya na isaad na itong si Sammy Uy, isa pala ito sa partner ni Michael Yang. Opo. Nandiyan na naman si Michael Yang. Lagi siya lumalabas. Michael Yang na drug lord, Oo. So, sa Davao, yun po ang role. Tapos, nakita niya ito, pinakilala ito ni Duterte, nung minsan na may ni-raid sila dapat na Shabu Laboratory sa Davao, kaso pinimbrihan ni Duterte para hindi sila makakuha. Pero pinagpapatay yung mga testigo nila at yung informants nila. Ganyan ba? Tapos binilin mismo ni Duterte na susunod siya
sa mga ipapagawa ni Sammy Uy. Mhm. So doon niya unang nakilala ito at simula noon, palagi niya na nakikita nakasama ni Duterte at ni Michael Yang. So Yun. merong mga pagkakataon na itong Sammy Uy ang sa kanya nakapangalan yung mga nirerentahan na sa Bulab. Kaya doon po namin na pagtagpi-tagpi na itong pera na ito ay galing sa illegal drugs. Opo. Ngayon, Senator, sino si Charlie Tan? May nakita ng pangalan Charlie Tan. Opo. Ito pong si Charlie Tan ay isa rin po sa mga drug lord na kasama na kapartner ni Duterte sa Davao. Okay. At nung naging presidente siya, naging prominente rin sa national. Ayun. Itong Charlie Tan po na ito, prominente to sa customs. Na-mention po ito dun sa isang privilege speech ni Ping Lacson na isa sa mga nagpapasok ng mga kontrabando Okay. ng customs. At ito po yung na-involved sa 6.4 billion peso shabu na ito nga po yung nasama dun sa pinailan ko ng kaso nung June po. Okay. Or July. Yung pinakikita po ninyong, yun yung tungkol dyan. Ito ba ay alam din ng Money Laundering Council, AMLAC? Yan po ay yung mga dokumento na ito ay inattach ko dun sa final ko na plunder labang kay Duterte noong 2016. Oh, At dahil dun po nag-imbestiga yung ombudsman. okay. Yung ombudsman po, naghingi sila ng dokumento sa AMLAC para ma-compare nila kung tama yung authentic yung mga impormasyon na nakuha ko. At yun nga, no, nagsabi itong si Overall Deputy Ombudsman Arturo Carandang na parehas siya Oh. nung dokumento na nakita ko, na binigay ko. At yun nga po, umusad yung investigasyon labang kay Duterte. Okay. Nung nalaman po ni Duterte na umuusad yung investigasyon laban sa kanya, tinanggal niya po sa pwesto. Sino? Itong si Overall Deputy Carandang. Ombudsman. Oh. Opo, Carandang na nag-iimbestiga sa kanya. Oh. Kaya dahil doon, hindi na po umusad Ayun, nahinto. yung Dahil nawala si investigasyon. Carandang. Oo. Oo. Ay, Opo. nasa na ngayon si Carandang? Wala na sa ombudsman. Wala na po, tinanggal po ni Duterte yung investigador sa kaso sa kanya. Ito na nga, si Carandang. Ay, so, with that, ay nahinto ang investigasyon up to now. Opo, up to now. Kaya nga po, ganito, no? Ang po po, kabayan, is ang ginawa ni Duterte, yung sa war on drugs, pinakita lang niya sa publiko na kunyari, totoong galit siya sa illegal na droga, pero itong ginamit niya, yung kapulisan, yung pinapatay, yung mga nasa listahan na mga addict, no? Pero yung drug lords na sindikato niya, prinoteksyonan niya. Pinatay po nila muna yung mga drug pusher o drug distributor, o yung mga may-ari sa mga shabu laboratory. Kasi shabu laboratory po, yan po yung kompetensya nila local. So nung binasag po na nila yung mga shabu laboratory, in-import na po nila ng tonelada. You mean sinira nila yung mga laboratory? Opo. Di ba ho, ganun ang nangyari? Siyempre, hindi na ho sa Davao. Papoge sila doon, papoge. Pumapogi sila dahil talagang hinuhuli sinira nila. Pero, ang hindi ho alam ng mga kababayan natin, ito po ay mga kompetensya niya. Kaya po nung nabasag na nila yung mga local supplier, ito na, ini-import na po. Kaya, alam niyo po, nung panahon ni Duterte, pumasok yung mga record po, mga in history, pinakang malalaking mga importasyon ng illegal na droga. Pero, hindi ni isang drug lord, hindi po na sabi kung sino may-ari nun. Kasi po, ang may-ari, si Michael Yang, yung partner niya,
Kaya nung sinabi ni ni Acerto, si Acerto pa po yung si Colonel Acerto po, dati po siya sa PNP Drug Enforcement Group. Nung ni-report sa kanya ng mga informante niya na si Michael Yang ang drug lord, ginawa po niya yung report, pinasubmit niya kay Duterte, pinadaan niya kila Bongo, kila Bato de la Rosa, pero siya pa po ang pinagawa ng kaso at pinapapatay ni Duterte. Ayun. Ganun niya kakaprotektado ito pong si Michael Yang. Pero pumapasok sa custom siyempre, Senator. Opo, yun nga po din ang ni-report nito ni Jimmy Guban dito sa Quadcom. Yung pumasok na si Guban. Si Michael Yang ang nasa likod. Opo. So alam din ni Guban kung sino ang protector, siyempre. Custom siya. Opo. Yun. Ni-report po niya, sinabi niya na ngayon na si Pulong Duterte at si Mans Carpio ang nagpalusot nung nasa magnetic lifters na Shabu na 11 billion doon po sa customs. Kaya yan po, lumabas. Doon po sa 6.4 billion pesos Shabu, ni-report po ni Mark Taguba, yung broker, na itong sila Mans Carpio tsaka Pulong Duterte ang protektor nung pagpapuslit nung 6.4 billion pesos Shabu. Tapos, pero, siya lang po yung kinasuhan, inarbor siyempre itong si Pulong tsaka si Mans Carpio, tsaka si Charlie Tan. So sila po yung mga protector po nun. Ayun. Di ba pinag-usapan na rin ito sa Blue Ribbon Committee ng Senado? Opo. Anong nangyari doon? Unang nasiwalat po yan doon sa Blue Ribbon Committee back in 2017. Ang problema po noon, mga kaalyado po ni Duterte yung nandoon. Senado. Kaya, sa Senado, kaya napagtakpan po yung yung katotohanan. Kaya nga po, nagkaroon tayo na itong pagkakataon, ngayon dito sa Quadcom, lumabas po lahat na talagang peke po yung drug war. Ito po ay pampapogi lang niya para hindi siya paghinalaan si Duterte na meron siyang sarili niyang mga drug lord na pinoproteksyonan na ang pinapatay po nila yung mga kakompetensya lang nito nila Michael Yang, nila Charlie Tan, Sami Uy. Tapos yung mga mayor po na mga pinatay, yan po yung mga distributor na hindi kasama sa grupo nila. Ayun. So involved din talaga sa droga, kaya lang kalaban nila. Opo. Ayun. Kaya po itong drug list na pinapatupad kay Leonardo sa PNP, may mga legitimate po dito na talagang sangkot sa illegal na droga, pero sinisingitan po nila ng mga kalaban nila sa politika, mga kalaban nila sa negosyo, at dito sa illegal drug trade, mga kakompetensya nila. Ganun po ang nangyari sa war on drugs, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Pilipinas. Okay. Si Leonardo, ano naging papel? Si Leonardo po, ni-recruit lang po ito ni Duterte para isakatuparan yung drug list. Pero sila, parang parang sina Las Cañas, nung sa Davao, sila mga pulis, binibigyan sila ng mga listahan ng papatayin. Hindi naman po sila yung nag-iimbestiga kung sino talaga yung involved o hindi. Basta't sa kanila, tiwala sila kay Duterte na pag binigyan po sila ng listahan, ito mga kailangan patayin. Until lumabas po na in the end, na pati karibal sa politika, pati komentarista sa radyo, si Jun Pala, tinutumba nila. Opo. Ayun. So, yun po yung, kumbaga, naging instrumento na sila ng pagpatay kung kahit sino ang makakalaban ni Duterte. Okay. One last thing na gusto namin malaman. Opo. Ano ang reaksyon na pipirma sa waiver, pero ang kapalit ay sasampalin ka? Yun nga po, no? Nung sa hearing, sinabi ko, sige po, sampalin nyo na ako. Ayan, nakangiti. Pero pirma muna. Kumbaga sa abutan.
Oo, kaliwaan. Kaliwa pala. Oh. Hindi rin po Hindi rin pumayag. Alam niyo po, ginawa niya na yan noon. Nagbabluff siya. Hinamon niya ako, sige, magkita tayo sa BPI Julia Vargas para patunayan na hindi daw totoo. Nagpakita po ako doon. Sa BPI? Pinapakuyog niya ako sa mga supporter niya, pero pumunta po ako doon. Siya po hindi pumunta. Ang pinapunta niya si Panelo. Tapos wala na. Nung nanalo na, lalong hindi na pumirma. Tuwing kinokompronta po siya dyan sa issue na yan, nagwawala siya para malihis yung atensyon. Pero nakita po ng taong bayan yan. Yun, kunwari, nagwawala siya para malihis ang atensyon. Opo. Yun, okay. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.